Nasa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pampihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab sa 558. Diretso sa mga naglalagablab na balita, muli ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña pa rin. Naglalagablab na mga balita. May magandang balita. Ibinalitang masaya ng Bureau of Internal Revenue na tumatalab na ang sin tax law. Pinagmamalaki ni BIR Commissioner Kim Henares na tumas po ang kanilang koleksyon sa sin tax ng 46% ngayong taon kumpara noong Enero hanggang Hunyo noong 2012. Sa sin tax, ito, binabasa ko yung resulta. Compare ho sa January to June 2012, saka compare ngayon, tumaas ho ang collection namin sa sin tax by 46%. So, tumaas ho kung dati, nakakolekta lang kami ng 26 billion, ngayon ho, nakakolekta kami ng 38.5. So, tumaas ho ng 12 billion, no? So, tumaas ng 46%. Samantala, patuloy pa rin ang panawagan ni Henares sa mga hindi marunong magbayad ng buwis na siyang naging ugat ng pagkawala ng malaking koleksyon ng gobyerno. Bagamat aminado ang kalihim o ang opisyal na hindi naman agad matutukoy kung sino ang mga tax evader, ay sisikapin daw nilang matunto na ito at sasampahan ng kaukulang kaso. Ang problema ho kasi sa paghahabol, hindi lang kailangan yung sa isip ko, sa paniwala ko, hindi ka nagbabayad ng buwis. Kailangan ho, kung maghabol kami, kailangan may prueba kami. Yun. At saka dapat ho, pag naghabol kami, mayroon kaming figure na sasabihin sa'yo na ito ho yung kinita nyo. Ito ho ang hindi nyo binayaran. Kailangan may proof yan, may figures yan ho. Hindi pwedeng, tingin ko, nagninegosyo kayo, hindi kayo nakapagbayad. Period. Hindi pwedeng ganun. CBI Commissioner Kim Henares sa interview ng DZXL-RM in Manila. Inamunan natin ang panahon na ngayon ay posibleng duluton ng patuloy na paggalaw ng volt. Ito pala sa sa pagyanig sa ilang bahagi ho ng Mindanao ngayong panahon. Sa interview ho ng DZXL kay Feebox Director Renato Solidum, wala naman ho silang inaasang malaking epekto ng naturang lindol. Yung lugar po dyan sa North Cotabato, at sa malawak-lawak ang nakaramdam pero hindi naman po ito ganong kalakasan. Pag-intensify po, wala naman po tayong significant na damage na in-expect dito. Tuloy pong kumikilos yung fault na nagsimulang kumilos nung unang araw ng Hunyo. So yun pong lindol kanina ay pwede natin i-consider na aftershock. 9:29 o 28 kaninang umaga, tumama ho yung magnitude 5.2 na lindol. May lalim ho yan na 4 na kilometro at may layong 80 kilometers. Silangan ho yan ng Carmen, North Cotabato. Nadama din ang intensity 5 sa Carmen, North Cotabato at intensity 4 sa Kabakan at Matalam, North Cotabato. Intensity 3 noon tumama sa Tagum City, Davao del Norte at intensity 2 sa Kidapawan City, Makilala at Midsayap, North Cotabato, Coronadal City, South Cotabato, Bukidnon, Cagayan de Oro City at ang President Quirino, Sultan Kudarat. Naglalagablab na mga balita. Muna yung weather, mga kasama. RMN News, panahon. Panibagong low pressure area ang namataan na Pag-asa kanina madaling araw. Ito po'y nabuo sa silangang bahagi ng Visayas na maaring maging bagyo. Natuko yung sentro ng LPA sa line 360 km sa silangan ng Gian, Eastern Samar. Wala pang epekto ho ang naturang LPA na yan, bakamat sa mga susunod na araw ay inaasamang dudulot yan ng mga pagulan sa Eastern Visayas at Bicol Region. Ang sama ng panahon po'y nakapalob sa tinatawag na Intertropical Convergence Zone at sakaling mabuo na bilang bagyo'y papangalanan yan Isang. Patuloy pa rin ang nakaharanason na mga kalat-kalat na pagulan ng bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao dahil sa mga thunderstorms. Naglalagablab na mga balita. Pinasinayaan mga kasama ni Metro o ni Manila Mayor Joseph Erap Estrada ang paglulunsad ng kanilang official Facebook account para sa mga karnap, recovered and abandoned vehicles o CRAB. Ayon kay Erap, layon ito ipabatid sa mga Manileño kung ano mga nakaw na sakyan ang pinaghanap na ngayon ng mga otoridad. Maaari din mag-post ang mga netizen sa account o pag-report sa kinaukulan kung mayroon silang nakitang kanya-hinalang sakyan na maaaring kinarnap. No exception, Guru. No exception. That means that
including wedding. Because I was used to know that I was able to mention wedding. Tapos sinabi siya the wedding. That's not true. All forms, I said, all forms of illegal gambling. You have to do. Inaunahan din ni Mayor Erap ang pagsusunog ng aabot sa 150 o 170 na mga video karera machines na nasamsam ng mga otoridad sa Maynila. Samantala, binalaan din ni Erap ang mga polis na nagsisilbing protektor na mga nag-ooperate ng video karera na bilang na ang kanilang mga araw. Maging ang iba pa mga opisyal ng lungsod na may patong sa anumang uri ng sugal tulad po ng sakla, bukis, loteng at iba pa ay kanya ring tinaningan. Walang kawala ang isang negosyante nang harangin siya ng 4 na lalaki o kalalakihan sa northbound lane ng EDSA Magallanes Overpass alas 2:30 kaninang madaling araw. Sa salaysay ng biktimang si Gerondio Fevidal, minamanehon niya yung kanyang Land Cruiser nang bigla siyang ikat at harangin ng isang taxi. Agad na bumaba yung 4 na hindi nakilalang suspect at sa pilitang kinuha yung kanyang bag na naglalaman ng 160,000 pesos. Sabay tumakbo at muling sumakay ng taxi. Nagawa pang habulin ng mga responding pulis ang taxi sinasakyan o sinakyan ng mga suspect, ngunit bigla na lamang itong nawala. Malabo yung kuha ng CCTV ng MMDA sa taxi kaya hindi dito matukoy kung saang direksyon nagtungo at na mag-iingang pangalan ng sasakyan. Patuloy pa rin ang isinagawang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring yan. DZXL Bulat Palaro. Sports muna tayo mga kasama. Malabo na raw matuloy ho yung inaasang rematch na dating 4 Division World Champion Nonito Donaire at former champion Vic Darachinian sa darating na Nobyembre. Ayon kay Donaire, ayaw na niyang lumaban sa 122 pound dahil nahirapan na siya makuha ang nasabing timbang. Sa akin po kasi nasa 140 pounds na ang timbang ni Donaire na akma para sa 126 pounds o sa junior lightweight division. Kiniyak naman ang manager ni Donaire na si Cameron Duncan na babalik ito sa ring sa buwan po ng Oktubre matapos ang masaklap na pagkatalo laban kay dating 2-time Cuban Olympic gold medalist Guillermo Rigundo noong Abril. Tatandang pinabagsak ni Nonito Jr. sa Darchinian sa lang IBO Flyweight Championship match noong July 2007. Naglalagablog na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Show. Hello everybody and everywhere. Hello to you. Hi. It's me, Lolly. Malamig, ha? And yeah, very cold outside. I didn't see the sun shining. Did you see? No sun shining. Pero right now, there is somebody shining again. Shining to be the world's hottest lesbiana. My goodness. Ang singing sensation na si Charis Pempenko ng American lesbian, gay, bisexual, and transgender website. Ako, alam na ni PB. Ikaw ha, talagang pinanindigan mo na, mukhang naniniwala ka na ang website na yan ay ang pangalan autoistradel.com. Iba naman yung website last week, di ba? Parang ganun din eh. Kinilala rin si Charis bilang number 1 lesbian ba yun? Ganun din. Parang ganun eh, di ba? Malayo na ang narating ng singer na yan. Biro mo sa pagiging talent no show niya na winner noong 2005. Parang nangyari na to. Hindi ba to parang pareho lang? Sabi ni Charis, hindi siya makapaniwalang siya yung nanguna dun sa nasabing listahan. Oo. Ano kaya? Pareho lang? O iba rin to? Ay ba yan? Okay. Iba daw yan. Anong sabi mo sa akin? Buti na lang hindi. Hindi ko nadagdagan lalo ang confidence ni Charis at masaya siya sa resulta ng LGBT. Ay, oo. Well, pero ngayon, ang gusto daw ni Charis magkaayos na sila ni Raquel Pempenko, yung kanyang nanay. Total, si Bibi Gandang Hari, ayos naman din sa nanay niya, ni. Di baka pwede rin, ayos na rin siya sa nanay niya na siya ay Tiber, di ba? Hindi pa rin daw naman sila nagkakausap ng kanyang ina, pero sana raw ay maging proud lesbiana. Proud na
nanay siya ng isang lesbiana. Ang magiging tugon nitong si Mami Raquel sa kanyang mga achievements. Pati pala yung Achievements. magiging lesbian ay achievement na rin. Ay, nako. To be what she is born that way. Yan. Okay! Mabuhay ka, Lady Cherise. Oh, lady ha. Lady, ha? Hindi pala gusto niya maging Lady boy. gentle Cherise. Ayo. Maging gentleman. Alright. Sige, Cherise. It's me, Lolly. Pap-para-pap-pap. Lollipop. Thanks, Loli. Welcome back Si- daw, sabi ng mga onliners. Oh, nawala ba si Loli? Oh, sige. Yung onliners, wala. Okay. Hindi umatras. Medyo madulas. Ito Madulas. ang balitang Madulas. panghimagas. Madulat! Madulat ang daan. Ito natin yan ni Tal. Magandang afternoon sa inyo kasama madulat. Body at Well. Madulat. Madulat, dahan-dahan. Eto nga, patok ngayon para sa mga skin conscious sa Tokyo, Japan, ang tinatawag na snail facial treatment. O, tinan mo, tabi ko tayo. Madulat yan eh. Madulat. Mga snail. Di ba? Yes. Snail. Ano ba Tagalog yan, snail? Kuhol. Kuhol. Yeah, madulat yan. Madulat yan. Subukan mo na mga hawakan yan. Laki ng Hindi mic. pa po. Ha? Hindi pa. Laki ng Laki ng mic mikropono. sa harap mo. Harang kasi. Yan. Okay. Okay, genitals. Inilunsad ng clinical salon ang prosesong ito kung saan paikot-ikot nagagapang ang snail sa mukha ng tao habang naglalabas ito ng mucus. Sa mucus. Mucus. O, ano yun? Ayon sa ilang sabihin sipon. ayon sa Yun yung ilang madulas doon. Di ba? sa yun yung kuko. treatment. Yung pampadulas. Yes. Yun, tabi ko tayo dulat eh. Ayon sa isang pagsusuri, ang mucus Pagtuturi? pagsusuri Mucot. May mucot eh. May mucot kaya Madulat. pagtuturi. Pagtuturi. Magtuturi. Mucot. Tuturi na ba kayo? Di. ang mucus ng snail ay Turian na ba kayo? nagtataglay ng proteins, antioxidant at hyaluronic acid na tumutulong upang maiwasan ang panunuyo ng balat. Delikado. Mabasa-basa siya. Mababawasan ang pamamaga at kayang palitan ng dead skin nito. Taong 2012 nang mauso sa Tokyo ang facial cream na gawa sa snail, sinasabing ito ay 100% na natural at posibleng ipalit sa mga facial creams na may taglay na mga chemical. Yeah, chemical. Yes, Talaga. liquid. Pa-cute talaga ang boses ni Genitals. At yan ang aking balitang panghimagas kasama mo mula sa DCXL News Center. Ako po si Jenny Tals. As in talbog silang lahat. Tatak, Bah. RNA. Talbox pala talaga. Natin yan. Thank you, Jenny. Salamat, Jenny Talbog sila. Madulat. Madulat ngayon. Kasama Madulat, mo eh. ha? Madulat. Madulat ang daan. Abangan ang bantay. OFW. Yeah. Huwag kayong kakaripat, ha? Ah, Madulat. mamaya, mister, misis, malamig-lamig. Ay, Kaya syempre. dapat naka-armado ka. Ayan, ang Robas, hindi umaatras, hindi umayaw sa bawat laban. Astig ka. Available yan sa Mercury Drug Stores. Ganun din sa Watson's, Generics Pharmacy, sa Generica, SM at Rustan Supermarkets, all leading drug stores and supermarkets nationwide. 8:30 mamayang gabi. Huwag kalimutan ng Lunas Kalusugan ni Karudi Liwanag. Yeah. 8:30. Yan. Taya lang kayo ng taya sa loto para makatulong din kayo. Pusong parang panalo panay, yan. may mga nanalo ngayon. Meron, kasama ko eh. Tuloy Wala nang mahirap pag lahat nanalo tayo. Salamat PCNSO. Dire-diretsong mga naglalagablab na balitang tatak RMN. Malamig sa labas, ingat lang, madulat ang inyo pong napakinggan. Dine sa DCXL 558. Ngayong tanghali ho ng Lunes. Lunes. July pa naman. July pa. Talaga mauna ng July, no? July 15, 2013. Sama nyo, serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obel. From the city of San Juan, Lisels Primo Hermano Wang de la Peña. Kayo po lahat sa DCXLI. Tata RMN. Na mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo.